Ang yabang talaga ng kumag na yun. Nakakainis. Ang sarap sapakin sa muka. Wika ni Ashton na kapatid ni Elton. Hayaan mo na siya. Baka dun siya masaya sa pagyayabang niya. Walang ganang sagot ni Elton. Asar na umiling si Ashton. Alam mo kuya, kung ayos lang sana sa'yo na sapakin ko ang pagmumukha ng lalaking yun, nasapa ko na talaga yun. Natawa naman si Elton sa sinabi ng kaniyang kapatid. Maikli talaga ang pasensya nito at mainitin ng ulo. Magkaiba sila ng ugali. Pero mabait naman si Ashton kahit na madaling mag-init ang kaniyang ulo. Wala namang magandang may dudulot ang pagsapak mo sa mukha niya. Lalo nang magiging magulong lahat. Baka magkapatayin pa kayo. Kaya hayaan mo na siyang magyabang. Huwag ka nalang magpa-apekto dahil baka sabihin ka pang inggit. Sabi ni Elton sabay tawa. Asar na napailing si Ashton. Naiinis sila sa kababata nilang si Bill. Naging mayabang na ito simula nang umangat sa buhay. Sige na, uwi na ako. Pagod na rin kasi ako dahil sa dami ng meetings. Gusto ko na magpahinga. Sabi ni Elton sa kapatid. Okay, sige kuya. Ingat ka sa pag-uwi mo. Sabi naman ni Ashton. Agad ding umalis si Elton. Talaga kasing pagod na siya. At habang nagmamaneho siya, bigla na lang may sumulpot na isang dalagita sa kaniyang harapan. Mabuti na lang at natapakan niya kagad ang preno. Dahil kung hindi, nabangganan niya ito. Lumabas ng sasakyan si Elton upang tingnan ang dalagita. Labis siyang kinabahan. Nakita niya ang dalagita na nakahiga sa kalsada. Agad niya itong binuhat upang tingnan kung may naging galos pa ito. Wala naman siyang nakita dahil medyo malayo pa ng kaunti ang sasakyan niya mula sa dalagita. Pero sobrang init ng katawan nito. Hinawakan niya ito sa noo. Ang taas ng lagnat mo. Bulalas ni Elton. Binuhat niya ang dalagita at saka ito'y sinakay sa kaniyang sasakyan. Dadalhin niya ito sa ospital upang malaman na rin kung may naging pinsala ang dalagita. Nang makarating siya sa ospital, wala namang natamong pinsala ang dalagita. Napag-alaman niyang nahimatay lang pala ito sa gutom. Napatitig si Elton sa mukha ng dalagita. Marungis ang mukha nito at may mga grasa ngunit nangingibabaw pa rin ang ganda nito. Napabuntong hininga si Elton nang bigla niyang maalala ang kababata na namatay dahil sa aksidente. May pagkakahawig kasi sila ng dalagitang kaharap niya ngayon. Ilang sandali pa ay nagising ang dalagita. Kumurap-kurap muna ito bago tumingin kay Elton. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? May pagkain akong binili para sa'yo. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas. Sabi ni Elton at saka kinuhang pagkain kaniyang binili. Inabot niya ito sa dalagita. Nagulat na lang siya nang bigla itong umiyak. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Elton. Mabilis itong umiling. Wala po. Napaiyak lang ako dahil naisip ko na ikaw na yatang matagal kong dinadasal. Kumunot ang noo ni Elton. Ha? Dinadasal? Anong ibig mong sabihin? Simula po kasi nang maaksidente ang mga magulang ko, nagpagala-gala na lang ako sa lansangan. Ang hirap ng buhay ko sa lansangan. Madalas pa akong mapagtripan at may pagkakataon ding muntik na akong maghahasa. Sobrang takot na takot po ako pero pilit ko pong nilalakasan ang loob ko. At nagdarasal na sana'y may isang taong maawa sa akin at arugain ako. Malungkot na wika ng dalagita. Napalunok si Elton habang nakatingin sa dalagita. Bigla siyang nakaramdam ng awa. Ano palang pangalan mo? Zoe po. Kayo po. Magalang na sagot nito sa kanya. Elton. Tawagin mo lang akong Kuya Elton. Hayaan mo. Kapag nakalabas na tayo sa ospital na to, kukup-kupin na kita. Doon ka na sa bahay ko titira. Total, wala na rin naman akong ibang kasama doon, kundi ang pamangkin kong babae. Siguro halos magkaedad lang kayo. Para may makasama na rin siya. Wika ni Elton sabay ngiti. Nagliwanag ang mukha ni Zoe. Talaga po? Maraming salamat po Kuya Elton. Napakabuti niyo po. Salamat po talaga dahil sa wakas, makakaranas na akong tumira at matulog sa isang bahay. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Zoe.
Napangiti na lang si Elton. Ramdam na ramdam niya ang saya ni Zoe. Kinabukasan na nakalabas si Zoe, tuwang-tuwa si Zoe dahil sa wakas ay may matitirhan na siya. Pagkarating niya sa bahay ni Elton, naabutan niya ang isang babae na nanunood. Tumingin ito sa kanya. "Tito, sino po siya?" Tanong ng pamangkin ni Elton. "Siya si Zoe. Dito na siya titira, Minerva. Sana'y magkasundo kayong dalawa," sabi ni Elton sa kaniyang pamangkin. Namilog ang mata ni Minerva. "Talaga, tito? Yes! May makakausap na rin ako sa malaking bahay na to." Napangiti si Zoe. "Hello sa'yo, Minerva." "Hello, Zoe. Ang ganda mo kahit madungis ka," sabi ni Minerva sabay tawa. Napakamot ng ulo si Zoe. "Pasensya ka na sa itsura ko. Sa lansangan kasi ako nakatira kaya ganitong itsura ko. Madumi at mabaho pa." "Nako, hayaan mo na dahil hindi mo na mararanasan pa yang muli. Di ba po, tito?" sabi ni Minerva sabay ngiti. Tumingin si Elton kay Zoe. "Oo naman, bibilhan kita ng mga damit mo at iba pang mga kailangan mo, Zoe. Ngayon, maligo ka muna at magbihis. Hinram muna kita ng damit kay Minerva." "Wag na pong hiram, tito. Bibigyan ko na lang siya ng mga damit na hindi ko na sinusuot." Malawak na ngumiti si Zoe. "Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti niyong dalawa. Salamat sa iyo, Minerva." Kinindatan na lamang siya ni Minerva at saka agad na nagtungo sa kwarto nito para kumuha ng mga damit na ibibigay niya kay Zoe. Sobrang galak naman ang nararamdaman ni Zoe, kaya naman hindi niya mapigilang mapaiyak. Bumaling sa kanya si Elton. "Zoe, bakit ka umiiyak?" Baka sa tono ni Elton ang pag-alala. Pinunasan ni Zoe ang mga luha niya at saka tumitig sa mga mata ni Elton. Ngunit ang pagtitig niyang yon ng diretso sa mata ng binata, nagbigay ng kung anong kuryente sa kaniyang katawan, na tila ba nagkaroon ng spark sa pagitan nilang dalawa. "Zoe, Zoe, bakit ka umiiyak?" Muling tanong ni Elton kaya naman nagbalik ang diwa ni Zoe. Napakamot siya ng ulo dahil hindi niya namalayan na nakatulala na pala siya sa gwapong mukha ni Elton. Wala naman po, Kuya Elton. Masaya lang po ako dahil sa katulad niyo pong mayroong mabuting puso ako napunta." Wika ni Zoe sabay ngiti. 5 araw ang lumipas simula nang manirahan si Zoe sa bahay ni Elton. Tila close na kagad silang tatlo. Madalas na wala si Elton sa bahay dahil marami itong inaasikasong negosyo at may kumpanya pa ito na pagmamayari nila ng kapatid niyang si Ashton. Natutuwa naman si Zoe dahil mabait sa kanya si Minerva at palagi silang nagkukwentuhan. "Nga pala, Zoe, ilang taon ka na ba?" Tanong sa kanya ni Minerva habang kumakain sila. 17 pa lang. Ikaw ba?" 18 na ako. Matanda lang ako ng 1 taon sa'yo. Pero wag mo akong tatawaging ate ha. Ayokong tawagin mo akong ganun dahil pakiramdam ko matanda na ako, sabi ni Minerva sabay nguso. Mahinang natawa si Zoe. "Loka, oo, hindi kita tatawagin. Siya nga pala, ilang taon ka na palang nakatira dito kasama ang Tito Elton mo?" "Siguro may 3 taon na rin. Namatay kasi ang mga magulang ko sa isang pagsabog. Nung araw na yon, nasa galaan kami ni Tito Elton, kaya hindi ako kasama ng mga magulang ko. Sobrang sakit nga dahil nawala kagad sila nang hindi man lang ako nakitang nagdalaga. Pero ayos lang dahil minahal naman ako ng Tito Elton ko na parang isang anak. Umakto siya na parang mami at daddy ko. Pero minsan, hindi ko maiwasang malungkot. Lalo na kapag mag-isa na lang ako dito dahil busy si Tito Elton sa mga negosyo niya." Mahabang kwento ni Minerva. Tipid na ngumiti si Zoe. "Parehas pala tayo. Wala na rin akong mga magulang. Kaya sa lansangan na ako nagpagala-gala. Mabuti na lang talaga ang Tito Elton mong nakakita sa akin. Ang swerte ko dahil napunta ako sa inyo na mayroong mabuting kalooban." Ngumiti si Minerva. "Wala yon. Basta wag kang mahiya sa amin ha.
Isipin mo na lang na magkapatid tayo para pamilya ng turing natin sa isa't isa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Zoe. Masaya sila dahil kahit papaano ay magkakaroon na siya ng kapatid na tulad ni Minerva. Kinagabihan, umuwi si Elton na may dalang pasalubong sa kanilang dalawa. At nang magtama ang paningin nila ni Zoe at Elton, hindi alam ni Zoe sa kaniyang sarili kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Napalunok siya. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang lumapit sa kaniya si Elton at inabot ang dala nitong donut at chocolates. Zoe, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Nanlalaki ang mata mo at parang kinakapos ka ng hininga. Nagtatakang tanong ni Elton sa kanya. Napalunok si Zoe sabay kurap. Wala po ito. Ayos lang po ako. Pasensya na po. Nauutal na wika niya, sabay iwas ng tingin. Zoe, kung sakali man na may nararamdaman kang hindi maganda sa sarili mo, o baka lalagnatin ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin ni Minerva. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Malumanay ngunit husky voice na wika ni Elton. At dahil doon, nakaramdam ng panginginig ng kalamnan si Zoe kaya naman bahagya siyang napaatras. Opo Kuya Elton. Magsasabi po kagad ako. Sagot ni Zoe nang hindi nakatingin kay Elton. Nang matapos silang kumain, kanya-kanya na silang pumasok sa kanilang kwarto. Nagpababa muna ng kinain si Zoe bago siya nahiga sa kama. At ilang oras nang lumipas simula nang mahiga siya, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ano ba to? Hais? Maktul niya sa kaniyang sarili, sabay takip ng unan sa kaniyang muka. Ginugulo kasi ni Elton ang kaniyang isipan. Hindi maiwasang kiligin ni Zoe kapag naaalala niyang sandaling nagkatitigan silang dalawa ng binata. Umayos ka Zoe. Kuya Elton mo yun. Tumigil ka sa kaharutan mo. Suway niya sa kaniyang sarili. Alam naman niya kasi na may crush siya kay Kuya Elton niya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa isang lalaki na ubod ng gwapo at matipuno ang katawan? At higit sa lahat, mayroon itong butihing puso. Kaya naman sa unang pagkakataon na magtama ang paningin nila, nagkaroon na agad ng pagtingin sa binata si Zoe. Hayaan na, crush lang naman ito. Mawawala rin to kaagad. Bulong ni Zoe sa kanyang sarili bago pinilit na matulog. Sa pag-aakala ni Zoe na mawawala kaagad ang pagkakaroon niya ng crush kay Elton, napansin niyang tila mas lumalalim pang pagkagusto niya sa binata. Pilit niyang inaalis sa isipan niyang binata pero para itong peste na ginugulo ang isipan niya. Kainis? Inis na sabi ni Zoe sa kaniyang sarili. Zoe, ayos ka lang ba? Bakit ka naiinis? May hindi ka ba naiintindihan sa homework mo? Pwede kitang tulungan. Sabi ni Minerva sa kanya sabay lapit. Napakurap si Zoe. Hindi kasi siya naiinis dahil sa homework niya. Sa totoo nga lang, ay madali siyang nakakaintindi sa mga itinuturo sa klase. Pinag-aral kasi siya ni Elton. Naiinis siya dahil hindi siya makapag-focus sa paggawa ng homework dahil naiisip niya sa Elton. Gabi na kasi pero wala pa rin ito. Hindi, may naisip lang akong paepal. Hindi ako makapag-focus sa paggawa ng homework. Halos pabulong na sabi ni Zoe. Ngumisi naman si Minerva. Huwag mo sabihing may crush ka na sa school at kaya hindi ka makapag-focus dahil naiisip mo siya. Natatawang napailing si Zoe. Loka, hindi sa ganon. Tumawa si Minerva. Ano ka ba? Ayos lang yan. Ganon naman talagang lahat ng mga tao. Normal lang na magkaroon ng crush. At saka, malapit ka nang magdibu, di ba? Dalaga ka na nun, kaya makakaramdam ka na ng pagkagusto sa isang lalaki. Matututo ka ng umibig. Napakamot ng ulo si Zoe. Pag-ibig agad? Pero sa bagay, dalaga na nga ako nun. Kaya lang, baka kaltukan ako ni Kuya Elton kapag nalaman niyang humaharot na ako. Humagikik si Minerva. Hindi yan. Hindi naman mahigpit si Tito Elton. May naging boyfriend na nga ako eh. Kinausap niya lang, hindi naman siya naging mahigpit. Pero hindi kami nagtagal ng boyfriend kong yun kasi parang ano siya,
Mahiyain masyado. Kailangan ako lagi ang magdidesisyon sa amin. Basta. Natawa na lang si Zoe. O sige na, tatapusin ko na tong homework ko. Baka kasi abutin ako ng madaling araw, wala pa akong nagagawa. Tumango na lang si Minerva tsaka nagpatuloy na lang sila sa kanilang ginagawa. Natapos na lang nila pareho ang kanilang mga homework pero wala pa rin si Elton. Hindi maiwasang mainis ni Zoe dahil hindi pa rin umuuwi ang binata. Malapit nang mag-alauna pero wala pa rin si Kuya Elton. Bakit kaya? Tanong ni Zoe kay Minerva. May mga times talaga na madaling araw na siya umuuwi. Dati umuuwi yan ng 3 a.m. or 4 a.m. dahil kapag may event sa kumpanya nila, syempre may mga inuman, ganon. Hindi rin makalis kagad si Tito Elton dahil nandoon ang mga kaibigan niya kaya napapainom talaga siya. Sagot naman ni Minerva. Napairap si Zoe. Paano siya magmamaneho ng ayos niyan kung lasing siya? Baka kung ano pang mangyari sa kanya sa daan. Hindi naman siya nagmamaneho ng lasing, kaya siya inaabot ng madaling araw dahil nagpapakalma muna siya ng sarili niya sa lugar kung saan siya nagiinom. At kapag okay na siya, tsaka lang siya uuwi. Hindi siya nagmamaneho ng halos maduling ng paningin niya. Napabuntong hininga na lang si Zoe, sabay kamot sa ulo. Nag-aalala kasi siya para sa binata. Bigla tuloy pumasok sa isipan niya kung mayroon bang kainumang babae si Elton. Minerva! Tumaas ang kilay ni Minerva. Yes? May kailangan ka? May mga babae rin ba doon? Sa inuman ni Tito Elton mo? Tanong ni Zoe sabay kagatlabi. Meron din, pero hindi mahilig makipag-inuman si Tito sa mga babae eh. Gusto niya sa mga kaibigan lang niya na lalaki ang kainuman niya. Alam mo naman kapag may maharot na babae sa inuman, bigla na lang itong magpapanggap na lasing tapos magpapahatid. Pero yun pala, gusto lang magpatusok. Sabi ni Minerva sabay tawa. Natawa na rin si Zoe. Loka, pero sa bagay, maraming ang ganyang babae sa inuman. Lalaki ang hanap hindi inuman talaga. Totoo yan, at maraming babae ang ganyan ang galawan. Lalo na kapag gwapo ang lalaki. Mabuti na lang, mapili sa babae si Tito Elton. Ayaw niya sa maharot na babae. Ayaw niya sa babaeng nakilala niya lang sa inuman. Kaya nga bilang lang sa daliri ang naging nobya niya. At kapag nakikipagrelasyon siya, matagal. Ewan ko nga kung bakit nakikipaghiwalay sa kanyang mga nagiging girlfriend niya eh. Pero sa narinig ko, boring daw na boyfriend si Tito Elton. Masyado raw kasing green flag. Kumbaga, masyadong mabait na boyfriend. Wala raw thrill. Kumunot ang noo ni Zoe. Ha? Mga sira yatang tuktok ng naging mga ex-girlfriend niya. Ayaw nila sa green flag na boyfriend. Gusto nila sa bad boy pero kapag niloko naman, iiyak tapos good boy na ang gusto. Natatawang tumango si Minerva. Totoo yan. Kaya nga simula nang maghiwalay sila Tito Elton at ang last girlfriend niya, hindi na siya nagkaroon pa ng girlfriend hanggang ngayon. Bali 5 years na siyang single. Inaasar ko nga siya na baka tumanda siyang binata eh. 32 years old na siya pero wala pa rin siyang girlfriend. Dapat nga sa ganung edad ay may fiancé na siya at handa nang magkaroon ng asawa. Napatango si Zoe. Hindi niya inaasahan na 32 years old na pala si Elton dahil hindi halata sa mukha nito. Parang nasa 20s lang kasi ang itsura ni Elton dahil baby face ito at ubod ng gwapo. Ayos lang yun. Baka kasi hindi pa dumadating ang babaeng para sa kanya, kaya hayaan na lang natin. Sabi ni Zoe sabay ngiti. Tumango-tango na lang si Minerva. Sa loob-loob ni Zoe, hindi niya mapigilang maging masaya dahil nakumpirma niyang walang nobya si Elton. Sumunod pang mga araw, gumawa ng paraan si Zoe para lalo silang maging close ni Elton. Kuya Elton, aalis ka na? Tanong ni Zoe nang bumaba ng hagdan mula sa kwarto si Elton. Yes, papunta na akong kumpanya. Bakit pala Zoe? Nakangiting sabi ni Elton. Alanganing ngumiti si Zoe, kasabay ng palungkot-lungkutan niyang muka. Sayang naman, nagluto ako ng maaga ng afritada kasi favorite mo raw yon. Pero sige, next time na lang. Ingat ka sa biyahe mo kuya. Sabi ni Zoe, sabay yuko.
Napangiti naman si Elton at saka lumapit kay Zoe. Hinawakan niya sa balikat si Zoe. Napapitlag naman si Zoe dahil tila na kuryente siya nang hawakan ni Elton ang kaniyang balikat. Huwag ka nang malungkot dyan. Kakainin ko yung niluto mo. Babaunin ko na lang, okay? Nagliwanag ang mukha ni Zoe at sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Talaga po, kuya? Sige po, pagbabaunan kita. Masayang sabi ni Zoe at saka kumuha ng baunan. Napangiti naman si Elton at hindi niya namalayang nakatitig na pala siya ng matagal sa mukha ni Zoe. Agad siyang tumalikod at pasimpleng kinurot ang sarili. Aray! Mahinang sambit niya sabay hingang malalim. Habang tumatagal kasi ang pananatili ni Zoe sa kanyang bahay, tila napapansin ni Elton na bigla na lang pumapasok sa kanyang isipan ang dalaga. Pero agad niyang inawak siyon dahil ayaw niyang magkaroon ng nararamdaman para kay Zoe. Dahil gusto niyang ituring na parang kapatid si Zoe. Pero minsan ay hindi niya mapigilang mapangiti dahil malambing si Zoe sa kanya. At tila ba naakit siya sa pagngiti ni Zoe. Ngiting nakakadala kaya napapangiti na rin si Elton. Kuya! Tawag ni Zoe sa kanya sabay hawak sa kanyang braso. Napakurap si Elton at saka bagyang napaatras. Tila kasi napaso siya sa mainit na palad ni Zoe na dumampi sa kaniyang balikat. Kuya Elton, ito na po ang baon nyo. Sana magustuhan nyo. Ingat po kayo sa biyahe. Sabi ni Zoe at saka matamis ng umiti. Napalunok si Elton at saka napatitig sa mapupula at malipis na labi ni Zoe. Agad siyang tumingin sa ibang direksyon sabay lunok. Oo naman, magugustuhan ko to dahil luto mo. Salamat pala dito, Zoe. Sige na, aalis na ako. Sabi niya sabay ngiti. Sige po, Kuya Elton. Ingat ka po sa biyahe mo. Uwi ka po agad ha. Ipagluluto kita ng masarap na ulam. Masayang sabi ni Zoe sabay kindat. Tumango na lang si Elton at saka mabilis na tumalikod. Ayaw na niyang titigan pa ng matagal ang dalaga dahil bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, mariin siyang napapikit sabay buntong hininga. Ano bang nangyayari sa'yo, Elton? Nababaliw ka na ba? Hindi ka pwedeng magkagusto kay Zoe. Masyado pa siyang bata. Bulong ni Elton sa kaniyang sarili. Nang makalis ang sasakyan ni Elton, ay mabilisang kumain si Zoe dahil papasok na siya. At pagkatapos niyang maligot magbihes, nagpahatid na siya sa eskwelahan. Sa kagaya ng dati sa tuwing papasok siya sa kanilang room, napapatitig ang mga kaklase niyang lalaki sa kanya dahil maganda si Zoe. Ang ganda niya ay hindi nakakasawa, na tipong mas lalo siyang gumaganda kapag natititigan ng matagal. Kulang na lang tumulong ang mga laway ng mga kaklase nating lalaki. Katitingin sa'yo, ibang klase kasi ang ganda mo eh, nakakatomboy. Wika ng kaklase niyang si Aliana. Umismid si Zoe. Hayaan mo sila. Wala naman akong panahon sa kanila. Nandito ako para mag-aral, hindi para magkaroon ng nobyo o kalandian. Talagang focus ka lang sa pag-aaral ha? Pero minsan, maganda ring magkaroon ng nobyo dahil magiging inspirasyon mo sila at sisipagin kang pumasok. Sabi ni Aliana sabay tawa. Mabilis na umiling si Zoe. Hindi ko kailangan nun. May inspirasyon naman ako sa buhay. Pero hindi boyfriend. Sapat na yun para sipagin ako sa pag-aaral. Hindi na nagsalita si Aliana. Kinuha naman ni Zoe ang cellphone niya at saka nagkalikot doon. Bigla niyang naisip si Elton. Hiling niya na sana'y nagustuhan nito ang niluto niya. Samantala, napadami ang kinaing kanin ni Elton. Sinimot niya ang natirang ulam sa baunan niya. Napatingin sa kanya ang kanyang kapatid. Wow! Mukhang sarap na sarap ka sa ulam na binaon mo. Pero parang ngayon lang yata kita nakita ang nagbaon ng ulam. Takang tanong ni Ashton sa kanya. Ngumiti si Elton. Maaga kasing nagluto si Zoe ng tanghalian. Siguro magbabaon din siya ng ulam niya sa school. Baka kasi sumama ang loob niya kaya ang sabi ko ay pagbaunan na lang niya ako. At hindi naman ako nagsisi dahil masarap ang luto niya. Yan ba yung muntik mo ng mabangga tapos kinupkop mo? Tanong ni Ashton sa kapatid. Oo, siya nga. Nakakatuwa nga dahil masipag siyang bata na talagang pinapakita niyang thankful siya sa pagkupkup ko sa kanya. Sabi ni Elton habang nakangiti. Parang gusto ko siyang makita
Ilang taon na bang babaeng yon? 17. Next month pa, di mo na niya. Paghahandaan ko ang birthday niya para naman matuwa siya. Yung birthday party na hindi niya malilimutan. Nakangiting sabi ni Elton. Tumango-tango si Ashton. Ah, okay. Bata pa pala. Pero hindi naman ganun kalayong edad namin. Napatingin si Elton sa kaniyang kapatid. Hoy, ano na naman ang nasa isip mo, Ashton? Huwag si Zoe. Mabait na bata yun. Ayokong madungisan ng kalasuan mo yun. Mahinang natawa si Ashton. Grabe ka naman sa akin, kuya. Kalasuan talaga. Hindi naman ako ganun. At saka ano bang sinabi ko? Gusto ko lang naman siyang makita. Napailing si Elton. Huwag ako, Ashton. Napakahilig mo sa babae. Mapabata man o mas matanda sa'yo. Basta nagustuhan mo. Bibirahin mo kaagad. Mabuti pa ihanda mo lang ang sarili mo para sa meeting mo mamaya. Hindi yung kung ano-ano ang gusto mong gawin. Natatawang napakamot ng ulo si Ashton. Grabe ka naman, kuya. Wala naman akong ginagawang masama pero kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ay naku, kuya. Judgmental ka masyado. Sabi ni Ashton sabay iling. Mariin namang napapikit si Elton. Mahilig kasi sa babae ang kaniyang kapatid. At 8 taon lang ang agwat ni Ashton kay Zoe. Bigla tuloy nakaramdam ng inis si Elton nang maisip niyang baka magustuhan ni Ashton si Zoe. Magandang babae pa naman si Zoe. At kahit na hindi pa siya dalagang talaga, ang hubog ng katawan ni Zoe ay napakaganda na. Tila pang sexy model. Nang matapos makipag-meeting ni Elton sa bago niyang investor, naisipan niyang yayain ng inom ang best friend niyang si GD. Hindi siya kasi makapag-isip ng maayos dahil bigla na lang pumapasok sa isipan niya si Zoe. Bakit bigla kayatang nagyaya ng inuman? Tanong ni GD sa kanya nang makarating siya sa condo unit nito. Mahinang natawa si Elton at saka pumasok na sa loob ng unit ng kaniyang kaibigan. Hindi naman inumang malala talaga. Kumbaga gusto ko lang makasama kang uminom ngayong gabi. Ano bang available na alak dyan sa'yo? Para magpabili ako kung wala kang stock na alak. Sabi ni Elton sa kaibigan. Marami akong stock na alak at hindi ako pumapayag na maubusan. Hindi ko lang maiwasang magtaka kung bakit bigla kang nag-aya na mag-inom. May problema ba? Natatawang sabi ni GD sabay lakad patungo sa kusina. Kumuha ito ng ilang bote ng alak at saka inilagay sa mesang pag-iinuman nila. Kumuha na rin ito ng cube ice at saka shot glass. Bumuntong hininga si Elton. Wala naman akong problema. May naiisip lang ako. Tumaas ang kilay ni GD. At ano naman ang naiisip mo? May isa kasing babaeng gumugulo sa isipan ko. Pero ang problema kasi ay bata pa siya masyado para sa akin. Halos kaunti na lang ng edad niyang pagitan ng edad naming dalawa. Gusto ko siyang ituring na kapatid at mahalin bilang kapatid. Pero kasi, ibang nararamdaman ko sa tuwing mapapalapit siya sa akin. Bigla na lang kumakabog ang dibdib ko at napapasok ako sa haplos niya. Sabi ni Elton, sabay inom ng alak. Ngumisi si GD. Ito bang babaeng kinupkup mo? Marahang tumango si Elton. Sa totoo lang, ayokong maramdaman to. Hindi naman sa ayokong magmahal ng bata pero kasi masyado talaga siyang bata para sa akin. At saka ayokong dumating sa punto na baka lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Tapos ipagpalit niya ako sa kaedad niya. Natawa si GD. Sobra ka naman kung mag-isip. Ang advance mo masyado, Elton. Bakit? Edad lang naman ninyong magkaiba. At isa pa, wala naman sa mukha mo na nasa 30s ka na. Mukha ka nga lang nasa 20s. At isa pa, hindi malabang magkagusto rin sa'yong batang yun dahil ubod ka ng gwapo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Marahang umiling si Elton. Ewan ko, bahala na. Pero hanggat maaari, pipigilan kong nararamdaman kong to. Ayokong mailang siya sa akin. Nagkibit balikat si GD. Ikaw ang bahala, pero sinasabi ko sa'yo, mahirap magpigil ng nararamdaman. Imbis kasi na mawala ito kapag pinigilan mo, mas lalo pa itong lumalala. Kaya ang mabuti pa, hayaan mo lang yung kung anong nararamdaman mo para sa batang yun. Napatingin na lang si Elton sa kaniyang kaibigan at saka muling nagsali ng alak sa kaniyang baso. Naisip niyang muli si Zoe kaya naman mariin siyang napapikit.
Samantala, malapit ng mag-12 pero wala pa rin si Elton. Kalimitang umuwi ito ng 9 ng gabi. Nalungkot bigla si Zoe dahil nagluto pa naman siya ng adobo. At talagang tiniis niya ang kanyang gutom para makasabay kumain ang binata. Madaling araw na naman siguro uuwi ang lalaking yon. Hays, nakakainis naman. Hinintay ko pa naman siya. Maktol ni Zoe sabay tayo. Gutom na talaga siya kaya naman kakain na siya. Nagmamadali siyang nagtungo sa kusina at saka nagsandok ng kaniyang pagkain. Kakain na sana siya nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Elton. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang sasakyan nito. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Inayos niya ang kaniyang sarili at saka nagtungo sa kusina. Pinakinggan niya ang yabag ng binata. Zoe, bakit ngayon ka palang kumakain? Tanong ni Elton nang makita siya nito. Malungkot ang mga mata ni Zoe na tumingin sa binata. Kasi naman, hinintay kita. Di ba sabi ko po sa'yo kuya na umuwi ka po ng maaga? Hindi ka naman pala uuwi ng maaga. Sayang lang po ang paghihintay ko sa'yo. Gusto ko pa naman pong makasabay kang kumain. Malungkot na sabi ni Zoe at saka nagsimula ng kumain. Nakaramdam naman ng guilty si Elton kaya naman agad siyang lumapit kay Zoe at saka tumabi dito. Hinawakan niya sa kamay si Zoe. Namilog naman ang mata ni Zoe. Napalunok siya habang dinadama ang mainit na palad ni Elton. I'm sorry Zoe, nakipag-inuman lang ako saglit sa best friend ko. Ilang buwan na rin kasi kaming hindi nagkikita. Sorry talaga. Malumani na sabi ni Elton. Ngumiti naman si Zoe. Okay lang, kumain ka na ba? Malambing na wika niya. Umiling si Elton. Hindi pa. Okay sige, maupo ka lang dyan at ipagsasando kita ng pagkain. Sabi ni Zoe at saka mabilis na tumayo. Napangiti na lang si Elton at saka pinagmasdan si Zoe na nagsasandok ng kaniyang pagkain. At nang matapos siyang ipagsandok ni Zoe, masaya silang kumain dalawa. At habang kumakain sila, hindi mapigilang kiligin ni Zoe. Ang sarap mong magluto. Saan mo pala to natutunan? Tanong ni Elton sa kanya. Wala lang. Pinapanood ko lang siya sa social media. Tapos tinatansya ko lang ang lasa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sabi ni Zoe, sabay ngiti ng malawak. Ang galing mo naman. Siguradong magiging swerte ang mapapangasawa mo. Masipag ka na at masarap pang magluto. Napakagatlabi naman si Zoe. Sabay tingin ng diretso sa mata ni Elton. Swerte talaga dahil pagsisilbihan ko siya at iasikasuhin palagi. Ipapadama ko sa magiging asawa ko kung gaano ako kasarap magbahal at hindi lang yon, masarap din ako. Napakurap si Elton sa huling sinabi ni Zoe. Samantalang napangisi naman si Zoe sabay subo ng pagkain. Ha? Anong huli mong sinabi? Halos mautal na sabi ni Elton sabay lunok. Natawa naman si Zoe. Namumula kasi ang mukha ni Elton. Wala po kuya. Ang sabi ko po ay masarap po ang mga niluluto ko. Hindi na lang muling nagtanong pa si Elton. Pero narinig naman niya ng malinaw ang huling sinabi ni Zoe. Kaya naman hindi niya mapigilang mag-init. Sumunod na araw, mas lalong naging malapit si Zoe kay Elton. Inaasikaso ni Zoe ang susuotin ni Elton sa tuwing aalis ito patungo sa kumpanya. Ang gwapo mo talaga kuya. Nakaka-inlove ka. Sabi ni Zoe sabay hagikik. Napalunok si Elton. Ha? Anong sinabi mo? Ang bingi mo naman po kuya. Ang sabi ko ay ang gwapo mo. Lahat ng damit na isuot mo ay bagay sa'yo. At ang gwapo mo palagi. Sabi ni Zoe sabay kindat. Napakurap naman si Elton sabay iwas ng tingin. Palagi na siyang inaasikaso ni Zoe. Palagi itong nagluluto ng baon niyang ulam. At lahat ng lutuing ulam ni Zoe ay masarap. Kaya naman napapadami siya ng kain. Nakahanda na po ang baon mo kuya sa baba. Kumain ka po ng madami ha? Sabi ni Zoe sabay ngiti. Akmang lalabas na si Zoe ng kanyang kwarto nang hawakan niya ito sa kamay. Napalunok naman si Zoe. Napatingin siya sa kamay niyang hawak ni Elton.
Hinawakan niya rin ang kamay ng binata. Zoe, maraming salamat sa pag-asikaso mo sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin to pero ginagawa mo pa rin. Sabi ni Elton, sabay ngiti. Walang anuman po kuya. Sinusuklian ko lang ang kabutihan mo sa akin. At hiling ko lang sana ay mapansin mo nang ginagawa kong to ay para sa iyo lang dahil... Napahinto sa pagsasalita si Zoe nang mapagtanto niyang sasabihin niya. Kumunot ang noo ni Elton. Dahil ang gwapo mo po kasi kuya. Ang sarap mong pagsilbihan. Sige na po kuya. Maliligo na ako dahil papasok na po ako sa school. Sabi ni Zoe at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto ni Elton. Napatingin si Elton sa kaniyang kamay. Napangiti siya nang maramdaman niya kanina na hinawakan din ni Zoe ang kamay niya. Zoe, ano bang ginawa mo sa akin? Mahinang bulong ni Elton sa kaniyang sarili. Hindi maalis sa labi ni Elton ang ngiti nang makarating siya sa kanilang kumpanya. Siya lang ang nandito ngayon sa kaniyang opisina dahil hindi makakapunta ang kapatid niyang si Ashton. May inaasikaso kasi itong importanteng bagay. Ganadong-ganado si Elton na nagbabasa ng mga dokumentong nasa harapan niya nang may kumatok. Pasok! Wika niya habang nagbabasa pa rin. Hi Elton! I miss you! Sabi ni Shane na kaibigan niya. Agad na lumapit sa kaniyang babae at saka niyakap siya nito. Matagal nang may gusto sa kaniya si Shane. Ngunit hindi niya ito binibigyang pansin. Hindi niya kasi gusto si Shane kahit sa totoo lang, ay tila na kay Shane na ang lahat. Bahagyang itinulak ni Elton si Shane. Bakit ka pala nandito? Akala ko ba doon na kayo mamamalagi sa probinsya nyo? Sila mama at daddy ang nandun. Gusto na nilang doon na sila tumanda. At nandito ako dahil hindi ko kinahing tumira doon. I miss the city. At isa pa, hindi ko kayang matagalang tumira sa puro mapunong lugar at ang lalayo pa ng mga malls. Wala pa masyadong pasyalan doon, pero malapit lang sa dagat at ilog. Maarting sabi ni Shane. Maganda kaya sa lugar na ganun, sariwang hangin. Dapat doon ka na lang para may kasamang mga magulang mo. Wika ni Elton nang hindi tumitingin kay Shane. Ngumuso ang babae. Bakit ka ba ganyan? Talagang pinaparamdam mo sa akin na ayaw mo sa akin. Bakit ba hindi mo ako magawang magustuhan? Bumuntong hininga si Elton at saka tumingin na kay Shane. Matagal na nating napag-usapan ang bagay na to, hindi ba? Hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? Umirap si Shane. Oo na, wala pa sa isip mo magkaroon ng nobya ulit. Pero Elton naman tumatanda ka na. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang sa buhay? Na wala kang kayakap sa gabi lalo na kapag malamig? Na wala kang katabing matulog? Iba pa rin kapag may kasama ka. Napailing si Elton. Ayoko munang bigyang pansin ang bagay na yan. Basta masaya naman ako sa buhay ko bilang single. Inis na umirap si Shane. Kahit wala na talaga siyang pag-asa kay Elton, umaasa pa rin siya na magugustuhan siya nito. Samantala, napangiwi si Zoe nang bigyan siya ng bulaklak at tsokolate ng kaklase niyang may gusto sa kaniya na si Arnold. Guwapo naman ito at matipuno ang katawan. Pero hindi niya ito type dahil masyadong maingay at maligalig. Grabe! Ang haba ng hair mo! Nabihag mo ang puso ng isa sa gwapong lalaki dito sa school. Nakangiting sabi ni Aliana. Umirap si Zoe. Aliana, bakit ba sobrang saya mo? Porke ba gwapo siya ay dapat maging masaya na ako? Hindi ko naman siya gusto. Ayoko sa lalaking masyadong maligalig. Napakamot si Aliana. Nakakaloko ka namang babae ka? Wala ka ba talagang time sa pag-ibig? Wala. Hais, mamaya nga kapag nagkita kami, sasabihin ko sa kanya na wag na niya akong bigyan ng ganito. Nagsasayang siya ng pera. Walang ganang sabi ni Zoe habang nakatingin sa hawak niyang bulaklak. Matapos ang klase ni Zoe, umuwi na rin siya kaagad. Nagmamadali siyang nagtungo ng parking lot at saka sumakay sa sasakyan na sundo niya. Ayaw niya kasing makita pa siya ni Arnold. Naisip niyang itapon ang bulaklak at tsokolate na binigay nito, pero naisip niya rin na sayang ito. Kaya naman, dinala na lang niya ito at naisipang itago sa kanyang kwarto.
Pagka-uwi ni Zoe sa bahay nila Elton, alas 5 pa lang ng hapon ay naabutan niyang nakaupo sa sala si Elton. Nakangiti ito nang makita siya. Pero agad ding nawala ang ngiti nito nang makitang hawak niyang bulaklak at tsokolate. Saan galing yan? Kunot noong tanong ni Elton sa kanya. Sa kaklase ko po kuya. Binigay niya po sa akin. Sagot ni Zoe sabay kagatlabi. Naglakad si Elton palapit kay Zoe. Bakit kanya binigyan yan? Nanliligaw siya sa'yo? Sinalubong ni Zoe ang mainit na titig ni Elton sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang titig sa kanya ni Elton. Tila nagbabaga ito sa galit. Hindi po kuya. Sinabi lang sa akin na gusto niya ako. Nilapag niya to sa mesa ko. Kinuha ko lang po dahil sayang. Sagot ni Zoe sabay kagatlabi. Mariing pumikit si Elton. Itapon mong mga yan. Bibilhan kita ng mas maganda pa dyan ngayon. Malumaning na wika ni Elton sabay alis sa kaniyang harapan. Napatitig si Zoe sa papalayong si Elton. Naisip niya bigla kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Elton. Nagsiselos kaya siya? Nakangiting tanong ni Zoe sa kaniyang sarili. Sumapit ang 18th birthday ni Zoe. Naging magara ito. Inimbitahan ni Zoe ang mga kaklase niya sa school, pati ng mga naging kaibigan niya. Grabe, hindi ko kalain ng yaman mo pala. Ang bongga ng birthday mo. Tapos yung Kuya Elton mo pa, ang hot. Wala sa itsura niya na nasa 30s na pala siya. Maharot na wika ni Aliana. Mahina siyang binatukan ni Zoe. Huwag ang Kuya Elton ko. Manahimik ka nga dyan dahil baka may makarinig pa sa'yo at sabihing maharot ka. Tinikom naman ni Aliana ang kaniyang bibig. Hinanap ng mga mata ni Zoe ang kaniyang Kuya Elton. Hindi niya mapigilang mainis dahil halos lahat ng mata ng kaniyang mga kaklaseng babae ay nakafocus sa Kuya Elton niya. Kainis? Bulong ni Zoe sabay lakad palapit kay Kuya Elton niya. Pero hindi pa man din siya nakakalapit sa kanyang Kuya Elton ay humarang na sa kanyang harapan ang manliligaw niyang si Arnold. Pwede ba kitang may sayaw, birthday girl? Nakangiting sabi nito sa kanya. Napangiwi naman si Zoe, pero pumayag naman siya na isayaw siya ni Arnold. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil kasayaw niya ang babaeng gusto niya. Alam mo ba Zoe, nung una pa lang kitang makita, nabihag mo na kagad ang puso ko. Panimula ni Arnold habang nagsasayaw sila. Napatingin si Zoe sa mukha ni Arnold. Hindi kasi siya kinikilig sa sinasabi nito. Bagkus ay naaasiwa pa nga siya kay Arnold. Sa isip niya, kung kay Elton nagmumula ang mga katagang yon, baka kinilig pa siya ng sobra. Zoe, sana pagbigyan mo ang pag-ibig ko sa'yo. Seryoso talaga ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong medyo mabilis dahil nahulog kagad ako pero totoo ang sinasabi ko. Seryoso talaga ako sa'yo. Dagdag pa ni Arnold. Arnold, marami pang ibang babae dyan. Huwag ako, okay? Kasi marami pa akong dapat pagkaabalahan sa buhay bukod sa mga ganitong bagay. Wala nga akong oras para dito eh. At saka mababatukan ako ng kuya ko kapag nalamang may paganito na ako. Hindi pa nga ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Inuuna ko pa ang harot. Palusot ni Zoe. Pwede ka namang magtapos habang may ganito kang gawain. Iba pa rin ang natapos na mayroong inspirasyon sa buhay. Sabi pa ni Arnold sabay ngiti. Tumaas ang kilay ni Zoe. Oh, talaga? Hindi ako sure. Hindi naman kasi kita inspirasyon. May iba akong inspirasyon, Arnold, at hindi ikaw yon. Diretsahang sabi ni Zoe. Nagulat na lang si Zoe nang biglang may humatak sa kanyang bewang. At pagkatingin niya, ito ang Kuya Elton niya na matalim ang mga matang nakatingin kay Arnold. Zoe, siya ba ang manliligaw mo? Seryosong sabi ni Elton habang nakatingin kay Arnold. Napalunok naman si Arnold. Hello po sir, magandang gabi po. Ako po si Arnold. At gusto ko pong sabihin na gusto ko pong ligawan ng kapatid niyo. Seryoso po ako sa nararamdaman ko sa kanya. Matapang na wika ni Arnold. Bumaling si Elton kay Zoe. Nakahawak pa rin siya sa bewang ni Zoe. Kuya Elton,
Wala pa po kasi akong balak na magpaligaw talaga. Ewan ko ba dyan kay Arnold? Ang kulit. Sabi ni Zoe sabay kamot sa ulo. Tipid na napangiti si Elton sa sinabi ni Zoe. Sabay baling kay Arnold. Narinig mo ang kapatid ko. Wala pa raw siyang balak magpaligaw. Hayaan mo muna ang kapatid ko. Kung seryoso ka naman talaga sa kanya, hihintayin mo siya, di ba? At saka, kaka-18 pa lang niya ngayong gabi. Ngayong araw pa lang siya ganap na dalaga. Ayoko naman na porke dalaga na siya magkakaroon na kagad siya ng nobyo. Marahang tumango si Arnold. Bagsak ang mga balikat niyang tumingin kay Zoe. Sige Zoe, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Salamat din po sa inyo sir. Naintindihan ko po kayo. Wika ni Arnold sabay baw sa harapan nila at pagkatapos ay umalis na ito. Binitawan na ni Elton si Zoe at pagkatapos ay nakipagtitigan siya sa dalaga. Sigurado ka ba na ayaw mo magpaligaw? O baka naman, nahihiya ka lang sa akin na sabihin ang totoo? Tanong ni Elton sa kanya. Ngumiti si Zoe. Ayoko pa po talaga kuya. Wala pa talaga sa isip kong magpaligaw. At saka, kung magpapaligaw man ako, hindi po sa kanya dahil hindi ko naman siya gusto. Tumaas ang kilay ni Elton. Kanino ka magpapaligaw kung sakali? Sino bang gusto mo? Napakagatlabi si Zoe sa bayo ko. Ikaw po. Halos boses ipis na wika niya. Kumunot ang noo ni Elton. Ha? Hindi ko narinig ang sinabi mo. Tumingin si Zoe kay Elton sabay ngiti. Ang sabi ko po ay, wala. Natawa ng mahina si Elton. Loko kang bata ka. Akala ko pa naman mayroon. Baka nagugutom ka na pala. Hindi kita napansing kumain. Kumain ka na ba? Marahang tumango si Zoe. Opo kuya, at saka busog pa po ako. Elton! Tawag ng isang babaeng kulang na lang ay makita ng kaluluwa dahil sa sobrang revealing ng suot nito. Pinasadahan niya ng tingin si Zoe at saka nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Elton. Elton, sino siya? Tanong ng babae. Shane, siya si Zoe. Siya ay kinupkup ko na dahil wala na siyang mga magulang. Medyo matagal na rin siyang nakatira dito. At saka pinagmamalaki kong masipag at matalino siyang bata. Wika ni Elton, sabay ngiti. Hindi naman maiwasang mainis ni Zoe nang marinig niya ang salitang bata. Sa isip niya, hindi na siya bata dahil isa na siyang ganap na dalaga ngayong gabi. Tumangutango si Shane. Ah, okay. Akala ko naman kung sino. Akala ko bigla kang nahilig sa bata. Sabi ni Shane sabay tawa. Sumeryoso ang mukha ni Elton. May sasabihin ka pa ba? Ngumisi si Shane at saka isinukbit ang kanyang braso sa braso ni Elton. Nagkatinginan sina Zoe at Elton. Hindi naman maiwasang makaramdam ng selos ni Zoe. Sige po Kuya Elton, pupuntahan ko po muna ang mga kaklase ko. Wika ni Zoe at saka nagmamadaling naglakad patungo sa table ng mga kaklase niya. May sasabihin pa sana si Elton pero hindi na niya naituloy dahil umalis kagad sa kanyang harapan si Zoe. Sinundan na lang niya ito ng tingin at pagkatapos ay bumaling siya kay Shane. Binawi niya ang kanyang braso mula sa babae at saka matalim itong tiningnan. Ano bang problema mo? Bakit masyado kang feeling close sa akin? Kung umasta ka parang girlfriend kita. Hindi ka ba makaintindi na hindi kita gusto? Na kahit katiting na pagkagusto ay wala ako nun sa'yo. Inis na wika ni Elton. Namilog naman ang mga mata ni Shane. Teka nga, bakit ka ba nagagalit dyan? Alam ko naman na hindi mo ako gusto pero bakit ka nagagalit? Parang may ayaw kang makakita na malambing ako sa'yo. Bakit? May magagalit ba kapag may nakakita sa'yo na nilalapitan kita? Wika ni Shane sabay taas kilay. Mariing napapikit si Elton sabay hawak sa kanyang sintido. Wala, pero ayoko lang na masyado kang clingy sa akin. Dahil baka isipin ng iba na may relasyon tayo. Ayoko nang ganun. Kaya kung pwede ba ay huwag kang masyadong clingy. Sabi ni Elton sabay alis sa harapan ni Zoe. Naging masaya namang natapos ang dibo ni Zoe. Marami siyang magagandang regalong natanggap. Pero ang pinakamagandang regalong natanggap niya
ay mula sa kanyang kuya Elton. Isa itong bagong labas na unit ng cellphone kaya mahal ito. Agad na nag-selfie si Zoe sa cellphone na hawak niya. At namangha siya sa linaw ng kamera nito. At nang tingnan niya sa gallery ang selfie niya, namilog ang mata niya nang makita ang selfie ni Kuya Elton niya. Napangiti siya habang nakatitig sa picture ni Elton. Ang gwapo mo talaga, Kuya Elton. Sana sa akin ka na lang. Wala akong pakialam kung malaki man ang agwat ng edad natin. Basta ang masasabi ko lang ay, gustong gusto kita. Bulong ni Zoe habang nakatingin sa picture ni Elton. Nagulat si Zoe nang makarinig siya ng 3 katok mula sa pinto ng kaniyang kwarto. Agad niyang ini-off ang kaniyang hawak na cellphone. Pumasok sa kaniyang kwarto si Elton at nakangiti itong lumapit sa kanya. Wow, ang dami mong regalo ah. Nakangiting sabi ni Elton. Oo nga po kuya eh. Binubuksan ko na sila isa-isa para malaman ko kung anong mga laman. Sabi naman ni Zoe. Naupo si Elton sa gilid ng kaniyang kama. Napalunok naman si Zoe dahil bumilis na naman ang tibok ng kaniyang puso. Palagin lang siyang ganito kapag naglalapit silang dalawa ni Elton. Nabuksan mo na ba yung regalo ko sa'yo? Tanong ni Elton kay Zoe. Marahang tumango ang dalaga. Opo, at para sa akin, ito ang pinakamagandang regalo sa lahat. Salamat po sa regalo mo kuya. Nagustuhan ko po ito ng sobra. Wika ni Zoe, sabay ngiti ng matamis. Muli na namang napatitig si Elton sa mukha ni Zoe. At hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig sa dalaga. Hindi naman maiwasang kiligin ni Zoe dahil halos nakatulala na sa kanya si Elton. Kuya! Kuya! Tawag ni Zoe kay Elton pero nakatitig lang ito sa kanya. Lumapit si Zoe kay Elton at saka hinawakan ito sa pisngi. At dahil doon, tila bumalik ang diwa ni Elton dahil sa mainit na palad ni Zoe na dumampi sa kaniyang pisngi. Napalunok siya at napatitig sa dalaga. At habang nagkatitigan silang dalawa, hindi niya napansin na kusa na palang lumalapit ang kaniyang muka sa mukha ni Zoe. Marahan niyang ginawaran ng halik sa labi ang dalaga. Malugod naman iyong tinanggap ni Zoe. Pagkatapos ay napaatras na lang si Elton nang mapagtanto niya ang kaniyang ginawa. Nahulog tuloy siya sa kama. Kuya Elton! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Zoe. Napatras si Elton nang lumapit sa kanya si Zoe. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Kuya, bakit po? Inosenteng tanong nito. Nasabunutan ni Elton ang kanyang sarili. Zoe, I'm so sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Nakayukong sabi ni Elton habang sabunot ang sarili. Po? Ang alin po ang hindi niyo dapat ginawa? Sabi naman ni Zoe. Nagangat ng tingin si Elton. Hindi ko dapat ginawang halikan ka, Zoe. Naging mapangahas ako. Patawarin mo ko. Sinamantala ko ang pagiging inosente mo. Malawak nang umiti si Zoe. Ayos lang po kuya. Ninakawan mo lang naman ako ng first kiss at hindi naman ako nagsisisi na ikaw ang nakakuha ng first kiss ko. Nanlaki ang mga mata ni Elton. Inaasahan niyang magagalit sa kanya si Zoe pero tila ba nagustuhan pa nito ang kanyang ginawa. Zoe, anas niya sa pangalan ng dalaga. Kuya, malapit na pong mag-umaga. Matulog na po kayo dahil aalis pa kayo bukas. Wala naman po kasi akong pasok bukas kaya ayos lang sa akin na magpuyat. Pag-iiba ni Zoe ng usapan. Napalunok na lang si Elton sabay tayo. Napahawak siya sa kanyang balakang na medyo masakit dahil nga sa nahulog siya sa kama. Sige na, matutulog na ako Zoe. Good night. Sabi ni Elton sabay kagatlabi. Pilyang ngumiti si Zoe. Good night din po kuya. Sweet dreams. Aniya, sabay ngisi. Napakamot na lang ng ulo si Elton at saka mabagal ang mga hakbang na lumabas ng kwarto ni Zoe. At nang makalis ng tuluyan si Elton, agad na isinara ni Zoe ang pinto ng kanyang kwarto at tuwang-tuwa siyang nagtatalon sa kanyang kama. Oh my gosh!
Hinalikan niya ako! Siyang nakakuha ng first kiss ko! Masayang sabi ni Zoe sabay hawak sa kanyang labi. Grabe ang sayo ko! Pero bakit niya kaya ginawa yun? Gusto rin kaya niya ako? Tanong ni Zoe sa sarili. Hindi na natapos pa ni Zoe ang pagbubukas ng kanyang mga regalo dahil dinalaw na siya ng antok at nakatulog siya ng may ngiti sa labi. Lumipas pa ang mga araw, hindi na talaga napigilan pang mahulog ni Elton kay Zoe. Pilit niyang ibinabaling sa iba ang atensyon niya pero si Zoe ang hinahanap-hanap niya. Sinasadya nga niyang gabi umalis para hindi na niya maabutan pa ito. Pero nalulungkot siya kapag hindi nakikita ang dalaga. Elton, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Tanong ng kaibigan niyang si GD. Malalim nga. At tungkol ito sa sinasabi ko sa yung babaeng kinupkup ko. GD, hindi ko na mapigilan pang nararamdaman ko sa kanya. Mas lalong lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Sabi ni Elton sabay inom ng alak. Oh, ano naman? May masama ba kung mahalin mo siya? Baka naman iniisip mo na malayo kasi ang agwat mo kaya pinipigilan mo ang nararamdaman mo sa kanya. Wala namang masama kung magmahal ka ng mas bata sa'yo. Age doesn't matter. Ang mahalaga ay nagmamahal ng dalawang tao kahit na malayong agwat ng edad nila. Sabi ni GD sabay tawa. Napahawak na lang sa sentido si Elton at saka muling uminom ng alak. May punto naman ang kaniyang kaibigan. Kaya naman naisip niya na hindi na lang niya pipigilan pa ang nararamdaman niya para kay Zoe. Samantala, naiinis na si Zoe dahil hindi na niya masyadong nakikita si Elton sa gabi. Madalas na kasi itong gabing-gabi na akong umuwi. At nagsimula ito ng araw na halikan siya ng binata. Naisip niya bigla na baka nahihiya sa kanya si Elton at iniiwasan siya nito. Kainis naman ng lalaking yun. Bakit niya ako iniiwasan? Gustong gusto ko nga na hinalikan niya ako. Wika ni Zoe sabay labas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina at naabutan niya doon si Minerva na may kinakain. Oh, Zoe, kumain ka na ba? Tanong ni Minerva sa kanya. Oo, nauuhaw lang ako kaya ako nagpunta dito. Sabi ni Zoe sabay kuha ng isang basong tubig. Tumikhim si Minerva. Nga pala Zoe, huwag ka sanang magalit pero napapansin ko na sobrang close na kayo ng tito ko. Pero iba ang closeness niyong dalawa. Matanong ko lang, may something na ba sa inyo ni tito? Dahil sa pagkabigla, ay naibuga ni Zoe ang tubig na iniinom niya. Naubos siya kaya naman lumapit sa kanya si Minerva at saka hinampas ng mahina ang kanyang likod. Sorry kung nabigla ka sa tanong ko, pero wag kang mag-alala. Hindi naman ako tutol kung ano man ang namamagitan sa inyo. Kumbaga, gusto ko lang na kumpirmahin. Sabi pa ni Minerva. Bumuntong hininga si Zoe at saka naupo. Umupo naman sa kaniyang harapan si Minerva. Ewan ko ba? Pero unang kita ko pa lang sa tito mo, pakiramdam ko tumigil ang mundo ko at sobrang saya ko dahil kinupkup niya ako. Ayos lang nasabihan mo ako ng maharot, pero gusto ko ang tito Elton mo. Sinubukan ko namang pigilan dahil gusto ko na ituring siyang kapatid pero wala eh. Mas lalong lumala. Panimulang kwento ni Zoe sabay hawak sa kaniyang ulo. Ano ka ba? Ayos lang yan. Mapabata man o matanda, ay talagang nagkakagusto kay Tito Elton at sanay na ako ron. Mas okay pa nga sa akin na kayo ang magkatuluyan eh. At least, di ba? Magkasundo na tayo at alam ko na ang ugali mo. Kesa naman, mapunta pa siya sa maarting babae. Sabi ni Minerva sabay ngiti. Namilog ang mata ni Zoe. Talaga? Salamat Minerva. Akala ko magagalit ka eh. Mabilis na umiling si Minerva. Hindi no, okay na okay nga sa akin. Napansin ko lang yun dahil palagi ko kayong nakikitang nagtatawanan. At saka palagi ka sa aking hinahanap ni Tito Elton kapag wala ka pa sa bahay. Sa totoo nga lang, ay palagi siyang nagtatanong sa akin kung nakauwi ka na ba. Nanlaki ang mata ni Zoe. Talaga? Tumango si Minerva. Oo, naisip ko na nga rin na baka may gusto na rin si Tito sa'yo. Pero pinipigilan niya lang dahil nga iniisip niya na
Masyado kang bata para sa kanya. Pero wala naman sa edad yun kung nagmamahal ng dalawang tao eh. Malawak na ngumiti si Zoe. Masaya siya dahil boto sa kanila si Minerva. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo para kay Tito, huwag mo nang pigilan. Magmahalan kayong dalawa. At kung ano man ang sabihin ng mga tao, hayaan mo sila. Wala naman silang ambag sa buhay niyo eh. Mga panira lang yan. Dagdag pa ni Minerva. At dahil doon, nabuhayin si Zoe. Masaya siyang pumasok sa kanyang kwarto at natulog ng mahimbing. Mabilis na lumipas ang mga araw. Muli na namang kinukulit ni Arnold si Zoe. Zoe, please, hayaan mo naman akong patunayan ng nararamdaman ko sa'yo. Handa akong harapin ang kapatid mo. Pagsusumamo ni Arnold. Hay nako Arnold, sinabi ko naman sa'yo na hindi kita gusto at wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya kung maaari lang sana, ay tigilan mo na ako. Wala kang mapapala sa akin kahit anong gawin mo. Sabi ni Zoe at saka naglakad na patungong parking lot. Pero hinawakan siya sa kamay ni Arnold. Inis na tumingin si Zoe sa kanya. Ang hindi nila alam, may isang taong matalim na nakatitig sa kamay ni Zoe na hawak ni Arnold. Basta na lamang pinaghiwalay ni Elton ang kamay nila. Galit itong tumingin kay Arnold. Ano bang problema mo? Bakit ba ayaw mong tigilan si Zoe? Galit na sabi ni Elton. Hindi naman nakapagsalita si Arnold. Nakaramdam siya ng matinding takot kaya naman kumaripas na lang siya ng takbo. At pagkatapos ay bumaling sa kanya si Elton. At ikaw naman Zoe, bakit hinahayaan mong hawakan ka sa kamay ng lalaking yon? Tumaas ang kilay ni Zoe. At ano naman sa'yo kuya? May masama ba kung hawakan niya ako sa kamay? Wala naman sigurong magagalit dahil wala naman akong boyfriend. Marahas na kumamot sa ulo si Elton. Merong magagalit. At ako yun, Zoe. Tumaas ng bahagya ang boses ni Elton. Napakurap si Zoe sabay lunok. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Elton. Nanatili ang mga mata nila sa isa't isa. Ha? Magagalit ka? Bakit? Anong dahilan mo para magalit ka? Buong tapang na tanong ni Zoe. Huminga ng malalim si Elton at saka hinawakan sa magkabilang balikat si Zoe. Zoe, patawarin mo ko kung sasabihin ko sa iyong mahal na kita. Pinilit kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Kaya ako palaging ginagabi ng uwi dahil sinasadya ko yon. Iniiwasan kitang makita. Nang sa ganun, ay mawalang nararamdaman ko sa iyo pero nagkamali ako. Mas lalo pa itong lumalim hanggang sa mapagtanto ko na mahal na pala kita. Sumilay ang ngiti sa labi ni Zoe. Hinawakan niya sa magkabilang pisngi si Elton. Wala kang dapat ikahingi ng tawad sa akin dahil parehas lang tayo ng nararamdaman. Unang beses pa lang na magkita tayo, ikaw na kagad ang tinitibok ng puso ko. Sinubukan ko rin na pigilan ang nararamdaman ko pero wala eh. Ikaw ang sinisigaw nito. Palaging bumibilis ang tibok ng puso ko kapag napapalapit ka sa akin. Kaya naman hinayaan ko na lang na lumalim ang nararamdaman ko sa'yo dahil mas mahirap itong pigilan. Sabi ni Zoe, sabay ngiti. Niyakap siya ng mahigpit ni Elton at pagkatapos ay hinawakan siya nito sa kamay at nagtungo sila sa loob ng kotse. Pagkapasok nila doon ay siniil ng halik ni Elton si Zoe. Tumugo naman kagad si Zoe sa halik ni Elton at kapwa sila hinihingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hinawakan ni Elton ang kamay ni Zoe. Simula ngayon, wala nang magpipigil pa ng nararamdaman natin para sa isa't isa. Seseryosohin na natin ang nararamdaman natin to. At wala akong pakialam kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa atin. Basta ang alam ko, mahal kita Zoe. Ikaw lang laman ng puso't isipan ko. Sabi ni Elton, sabay pisil sa kamay ni Zoe. Malawak na ngumiti si Zoe. Huwag kang mag-alala kuya. Wala rin akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Wala akong pakialam kung malayo man ang agwat ng edad natin. Basta ang alam ko lang, mahal kita. Ngumiti si Elton. Siya nga pala, huwag mo na akong tatawagin kuya.
Pilyang ngumiti si Zoe. Okay, sige. Mahal na lang. Mahal. Mahal ko. Napangiti naman si Elton. Ano ba to? Para akong kinilig bigla. Parang bumalik ako sa pagiging teenager. Natatawang sabi ni Elton. Natawa na lang si Zoe at saka mabilis na hinalikan sa labi si Elton. Nagtawanan na lang sila at saka pinaandar na ni Elton ang sasakyan niya pauwi. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hinintay muna ni Elton na makapagtapos ng pag-aaral si Zoe bago niya ito pinakasalan. Maraming narinig na negative comments sa paligid si Elton pero deadman niya lang ito. Ang importante, nagmamahalan silang dalawa ni Zoe. Minerva, bakit naghahakot ka na ng gamit? Saan ka pupunta? Takang tanong ni Zoe kay Minerva. Ngumiti si Minerva. Aalis na ako sa bahay na to, Zoe. Nagpaalam na ako kay Tito. Siyempre, mag-asawa na kayo eh. Hindi magtatagal ay magkakaroon na kayo ng anak. Huwag kang mag-alala dahil may matutuluyan kagad ako. Pasaway kasi si Tito Elton, binilhan kagad ako ng bahay. Ang sabi ko nga hindi na niya kailangan pang gawin yon dahil may trabaho naman ako at saka marami na siyang natulong sa akin. Lumapit si Zoe kay Minerva at saka niyakap ito ng mahigpit. Hindi napigilan ni Zoe na maiyak. Nagkaroon din kasi sila ng magandang pagsasama ni Minerva, kaya nalulungkot siya sa pag-alis nito. Mamimiss kita, Minerva. Sana dumalaw-dalaw ka pa rin dito, ha? Umiiyak na sabi ni Zoe. Napaiyak na rin si Minerva. Oo naman, syempre. Huwag ka nang umiyak pa dyan. Masisira pa ang beauty mo. Sabi ni Minerva sabay tawa. Saglit lang silang nag-usap at tuluyan ng umalis si Minerva. Sinundan na lang ng tingin ni Zoe ang papalayong sasakyan ni Minerva. Maya-maya pa ay nagising na si Elton. Niyakap niya mula sa likuran si Zoe. Good morning, mahal kong asawa. Sabi ni Elton sabay halik sa pisngi ni Zoe. Good morning din, mahal kong asawa. Mag-breakfast ka na, nakapagluto na ako. Sabi ni Zoe sabay ngiti. Oh, bakit umiiyak ang mahal kong asawa? Sino nagpayak sa'yo at babanatan ko? Sabi ni Elton sabay punas ng luha ni Zoe sa pisngi. Mahinang natawa si Zoe. Wala to, naiyak lang ako sa pag-alis ni Minerva. Siyempre, mamimiss kong babaeng yun. Ngumiti si Elton at saka hinawakan sa balikat ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Dadalawin natin si Minerva para hindi ka na maging malungkot. Kaya ngumiti ka na, ha? I love you, mahal kong asawa. Ngumiti naman si Zoe. Opo, mahal ko. I love you too, mahal kong asawa. Tugon ni Zoe sabay yakap kay Elton. Ilang taon pa ang lumipas. Nagkaroon na sila ng anak na lalaki. Sobrang saya ni Elton dahil sa wakas ay mayroon na silang anak. Nagpasuyo muna si Elton sa kapatid niyang si Ashton na ito muna ang magiging abala sa kumpanya nila dahil gusto ni Elton na alagaan ang kaniyang anak. Natatawa na nga lang si Zoe kapag nagpapalit ng diapers sa Elton dahil talagang pigil hininga ang ginagawa nito para lang hindi maamoy ang dumi ng kanilang anak. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. May anak na kagad tayo. Parang dati lang, muntik na kitang masagasaan. Pero ngayon, ay asawa na kita. Sabi ni Elton habang nakatingin sa kanilang anak. Mahinang natawa si Zoe. Talagang mabilis ang panahon. Wala pang ang isang taon ng anak natin, binuntis mo na naman ako. Pasaway ka talaga eh. Buliyaw sa kanya ni Zoe. Napakamot naman ang ulo si Elton. Sorry na po, mahal ko. Pero mas okay naman yun para may kapatid kagad ang anak natin. Inirapan siya ni Zoe. Ewan ko sa'yo, hindi mo malang pinaabot ng 2 o 3 taon ng anak natin bago mo ko binuntis? Pasaway ka. Akala mo yata madali ang magbuntis at mga anak eh. Nakangusong sabi ni Zoe. Natatawa namang napakamot ng ulo si Elton at saka hinaplos ang tiyan ng kaniyang asawa. 2 buwang buntis na si Zoe. Huwag kang mag-alala, mahal ko.
Aalagaan naman kita ng maayos. Wala kang ibang gagawin dahil ako nang bahala sa mga anak natin. Magiging full-time dad muna ako ngayon, sabi ni Elton sabay ngiti. Napangiti na lang din si Zoe at saka niyakap ang kaniyang asawa. Maswerte siya dahil nagkaroon siya ng asawang mahal na mahal siya at napakamaalaga. Simula ng mga anak siya, nasa bahay na lang palagi si Elton dahil ang gusto nito ay maalagaan sila ng maayos. Kaya naman hindi pa rin maiwasang kiligin ni Zoe. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. At mas pinagtibay pa iyon ng kanilang anak. Wakas. Samantala, pauwi na sana si Ashton sa kanyang bahay nang makita niyang isang babae na nakahiga sa gilid ng kalsada. Agad itong nilapitan ni Ashton. Nagulat siya nang makita niyang mayroong dugo sa tagiliran nito. Agad na isinakay ni Ashton ang babae sa kanyang sasakyan at saka dinala sa ospital. Nangunot ang noo ni Ashton ng mamukhaan ng babae. Ilang sandali ang hinintay ni Ashton bago niya makilala ang babae. At nanlaki ang kaniyang mga mata. Zephanie? Banggit ni Ashton sa pangalan ng babae. Si Zephanie lang naman ang babaeng minahal ng totoo ni Ashton. Pero iniwan siya nito dahil kinailangan nitong pumunta sa ibang bansa. Ngunit pinalabas lang ni Zephanie na siya'y sumama sa ibang lalaki para magalit sa kanya si Ashton at mabilis siya nitong kalimutan. Nakuyom ni Ashton ang kanyang kamay habang nakatingin sa babae. Humanda ka sa akin ngayon, Zephanie. Ngayong nandito ka na, gagantihan kita sa ginawa mong pananakit sa damdamin ko noon. Bulong ni Ashton sa kaniyang sarili. Abangan ang kwento ni Ashton at Zephanie sa susunod na yugto ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.